Dalawang araw na mananatili sa intensive care unit ng ospital si Chief Justice Renato Corona dahil yan sa pangambang atakihin siya sa puso. Dinalang punong maestrado sa The Medical City sa Pasig nang sumama ang pakiramdam niya matapos siyang humarap sa impeachment trial kahapon. Nakatutok si Lea Manyalak del Castillo live mula sa Pasig. Yeah. Mike, stable na ang vital signs ni Chief Justice Renato Corona pero kailangan pa siyang i-monitor sa loob ng 48 oras sa loob ng ICU dahil sa posibleng atake sa puso. He is currently being treated for a possible acute coronary syndrome, which is also, in the layman's term, a heart attack. Posible raw na inatake sa puso si Chief Justice Renato Corona ayon sa mga doktor na sumuri sa kanya. Mahina na raw ang puso ni Corona bilang komplikasyon ng pagkakaroon nito ng diabetes na 20 taon na niyang iniinda. Araw-araw na nag-i-insulin si Corona. 2 beses na rin siyang sumailalim sa heart bypass surgery noong taong 1995 at 2008. Ang mga kondisyong ito raw ang maaaring nagbunsod sa kondisyon ngayon ni Corona. The hypoglycemia is one of the dangers actually in insulin treatment because hypoglycemia in a patient with a heart condition can actually trigger a heart attack. 48 oras kailangan i-monitor sa ICU si Corona. Pagkatapos nito, sakalang masasabi ng mga doktor kung ano ang susunod na hakbang. Bukod sa mahinang puso, nagkaroon na rin ng komplikasyon sa kidney si Corona dahil sa diabetes. The reason why he is in the ICU is because we wanted to make sure that he was not having an acute coronary syndrome, no? And basically because of the fact that he is really a poor risk. A poor risk means that his heart function is really bad. Kinumpirma rin ng mga doktor na nagkaroon nga ng hypoglycemic episode o bigla ang pagbagsak ng blood sugar si Corona kahapon matapos humarap sa impeachment court. Hypoglycemia was suspected because the patient was given his usual insulin dose at around lunchtime that morning, and according to the patient, he was not able to take his lunch because of the preparations that he had to do. The symptoms of hypoglycemia appeared to have been partially relieved right after his testimony when he was given a bottle of soda. Si dating Senador Kit Tatad bumisita na kanina kay Corona. Sedated daw ito ng masilip niya. We're hoping for the best. We need him. Mag-aalas 8 kagabi nang makarating dito sa ospital ang Chief Justice. Dito siya idiniretso matapos humarap sa Senado. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang mag-text si Mrs. Cristina Corona na nasa ICU na ang asawa. Nakunan pa ng GMA News si Mrs. Corona na nagbababa ng mga gamit ng punong mahistrado sa ospital. Kanina nagpamisa na ang mga empleyado ng Korte Suprema para sa agarang paggaling ni Corona. Bagamat hindi raw nila inasahan ang nangyari kahapon, patuloy silang naniniwalang nagsasabi ng totoo ang punong mahistrado. Mike, buong araw natin na tinawagan ng mga miyembro ng pamilya Corona pero wala ni isa sa kanila ang sumagot pa sa ating mga tawag. Pero hanggang kagabi, bago naipasok sa ICU ang Chief Justice ay desidido sana siya na bumalik sa impeachment court. Mike? Lea, yung 48 oras ay hanggang bukas ng gabi dahil kagabi siya dinala dyan. May balita ba dyan sa Medical City kung kailan ulit magbibigay ng tinatawag na medical bulletin ng mga doktor ni Chief Justice Corona? Lea? Mike, actually yung 48 hours ay nagsimula kanina lamang alas 2 ng madaling araw at matatapos yan bandang Biyernes na ng madaling araw. Ayon sa mga doktor dito. Kaninang madaling araw lang Yes, dinala sa ICU, alas 2. Lea? Yes, Mike. Hindi siya agad ipinasok sa ICU kagabi nang isinugod siya dito. At kanina lamang yan mga 2 a.m. Kaya matatapos yung kanyang 48 hours monitoring ng Biyernes ng madaling araw. At bukas naman ng hapon ang susunod na medical bulletin ng mga doktor. Maraming salamat, Lea Manyalak del Castillo.